Okay, mga kaigalan, atong may nabi atong CDRRMO head din sa siyudad sa Ozamis, Mr. Rico Guangco Jr. kabahin no sa nasinati nga pagtayog karong nga buntag sa usa ka magnitude 7.4 nga linog dito sa may Davao. Nabati kada dinhi sa atong siyudad sa Ozamis sa latest development nini no dinhi sa siyudad. Libi na sa gibuhat dayon na aksyon sa atong CDRRMO kabahin nini. Sir, update no sa nahitabo nga linog karon na nabati na to dinhi sa atong syudad, mga empleyado sa atong LGU gani mismo dali na ning evacuate no. Gani na morning, no? Morning sa tanan natong mga viewers. Gani na siguro mga quarter to 10. No, nabati na to, nasinati na to ang pagtayog, no? So, immediately atong gibuhat is nagkuanta nang nawag ta sa tanan nga barangays through radio communication nato sa cellphone. So, kalos Ginoo dili ra man kayo wala nahadlok although naay kahadlok, no, kay nagtayog nya dili kayo maayo ang experience recently katong sa Cebu, no, na doon lagi ang damage and namatay. Pero diri sa tuwa igo-igo gyud ni medyo ni sayaw gamay ang kalibot. So kana siya, no, ang origin sa mao nga linog as we have learned from Phibox is naa siya sa sa Davao area, no, pero nasa dagat. Na siya sa dagat. So unya ang magnitude niya is 7.4. By the way, atong sabton ha, unsa man yung magnitude? Dahil basa po ta na po yung mga information sources mayon nga intensity. Magnitude refers to the amount of energy nga na-release sa paglihok, no, sa earthquake. So kuha na siya, di na siya mausab. Kung yung magnitude is 7.4, medyo kusog na gina siya, no? Dayon gikan sa sentro or epicenter na 7.4, ang tawag sa mga kilid-kilid na din niya is intensity, no? Meaning ang epekto sa mao nga linog, no, gikan sa usa ka specific na location nga nabati dito nga 7.4, diri na down the line ang epekto niya, no? Pila ka ang intensity nga nabati sir sa Ozamis City? Sa akong I don't know, this is not yet very specific, pero naras mga 3-4 na, no? Pero I have to refer also sa Phibox sa tanawon sa nako. Because ang intensity according sa ilahang advisory is nag-intensity 5, di Compostela Valley, Sarangani, Tampakan, Digos, dayon naapoy intensity 3 ha, abot kayong sa Iloilo, no? Iloilo, sa Samar. Intensity 2 is Kasiguran, Dumaguete, Zamboanga Sur, Zamboanga Norte, Misamis. Dire, yes. Intensity 2, no? So kanang intensity 2, paano siya? Mabati ka na ito, no? Kung naay chandelier sa atong sulod sa atong balay, lihok na siya. Kung naay tubig na nakabutang o kaning planggana or balde, no, naay oscillation niya, murag mag-ripple ba, ikan sa tunga magbalod gamay paingon sa kilid. Asa ba sa mga building sir mo nang nanggawas sa atong empleyado? Yes, the higher you are sa taas ng elevation, mas mabati na to, no? Although malagi na pasalamat ka sa Ginoo nga dili gyud kay nga bitaw ka kusog ang atong gibati dire, unlike sa ubang areas nga nagtayog yun, no? Tayog yun. So mulapas mo nag intensity 5, saan mo 6 na siya, 7 paingon sa 10. Ang 10 is total devastation na, wala na kayo makita nga mabarog na nga structure, wipe out gina siya. So magtungtong na kayo nag 7, 8, 9, wala. Wala na siya kanang mabalaka na kita. So overall sir sa atong monitoring is why mga dagkon damyos? Wala, no damages, no? Although nag-signify to wala ka nga to ang nanay activity good sa City Gym karon kay murag I understand it's World Teachers Day. So ay daghang panagtapok dito. So we called up the city administrator, then lang advice lang, pagkalma lang. We also coordinated with LaSalle, no? So si LaSalle basic, no, Dakar and hold ingana gina, no, walay mo dagan, dak cover and hold sa bintras magtayog, and afterwards
quick movement outside of the buildings. Dayon, muna ilang gihimo, no? So, nag-coordinate with Engineer Larubis. Dayon, so gipagawas nila kang estudyante. Dayon, gikulat sa nga wala na yung mga aftershocks. Dayon, gipa-assess no, sa iyahang maintenance ang integrity sa building kung wala ba'y nakita ng mga cracks, wala ba'y nangabuak ng mga kwan. Dayon, tanaw. Ay pa ni declare nga back to work, back to classes. So at least salamat ang na sa ilahan. The back of their minds, andam sila, no? Mugi na buhaton. Wala mawala sa passing ba, no? So wala ra magpanik. Yan na sir, kuan lang siguro, pahimangno na lang siguro na sa itong mga katawhan, labi na karon niya. Sunod-sunod ato na sinati nga linog katapusan niya itong September, karon na usab lain usab linog din. Kanang duha ka linog ra ba jud na matikda na to dinhi sa itong syudad, na bati na to dinhi. Pahimangno nimo sila sir o mga usabistos sa to nga nagtan-aw ng minaw sa tuwang programa. Okay. Ingani lang, no? Walay schedule ang linog. Mugi na siya. Dili na parehas bagyo nga makita na sa to ang mga equipments, mga satellites, so makuha na niya kung ano sa mo hagbong sa specific area in unsa ka kusga. Pero si linog walay schedule. That's why ang ato lang yun is always, no? We have to be prepared. Dayon, before an earthquake, before mahitabo ang sa kalinog, mo lagi na tumatayan. Kanang nag-scoop lang taga nila sa takandam, no? So, una is for workers, no? O mga estudyante or mga establishments, no? I-secure gina to ang workplace, no? Atong na mga heavy furnitures, i-anchor siya. Kung nakas balay, no? Ito mga furniture nga, ito mga bahilya nga pambutangan na itong mga remembrance nga daghang kayo, nga bugat na kayo. Pero wala dito, inigamay tayo, tumbahan niya ka, no? So, i-secure na siya, no? I-anchor yun na, no? Mga appliances, mga shelves, then kana mga breakables, no? Mga kitchen utensils, i-secure yun na sa kanang sa ubos, no? Ayun, nagpampatong sa imabaw. Dayon, create a go bag, no? Naagin tayo go bag in case, worst case scenario, no? Mga kuan mo usog kayo, maabot na og pareha ng 7 or pataas kana siya, balakan kita na. So go bag is a bag na ay gamit tubig, na ay canned foods, na ay flashlight, na ay batteries, na ay first aid kit, na ay pito, no? O mga importanteng documents o mga gamay lang po ng mga extra clothes, no? Dayon, sa ato ang mga establishments, no? Labi na sa mga government offices, mga private buildings, nga know your exits, ha? Ibaw agyan ninyo kung in kaso maglinog ahat ang mudagan, ahat ang padulong, ahat ang mupas lang ani, no? So identify na to ang mga safe spots, no? Labi na sa mga rooms. So kabalota nga iniglinog, diri ko padulong, no? Execute na ko duck cover and hold, no? Diri ko muluklok, no? I-familiarize ko na to atong kanin. After sa usa ka linog, kabalotag asa mo padulong, no? Sa kung naman tayo evacuation area, dito ta padulong. Pero prior ani ha, timan igin niyo kanunay, labi na tong mga buildings or structures bitaw nga dili glasses ang portahan. Itong mga sulid nga mga portahan, mga kahoy. Once nga magtayog na shaking, presence of mind ha, abrihig yun ang mao nga portahan before ka execute og the cover and hold. Kaya basig muhuot niya, no, di na hinong kakagawas sa building or sa room. So, i-open na siya, no, para at least ang pag-exit nimo medyo okay ra, no. Dayon, we encourage everybody, no, kung doon ay ipahigayon nga mga earthquake drills, appeal kita, no, labi na sa schools, sa mga offices, labi na sa DepEd, no. So, para ma-practice na to ng duck cover and hold of mga evacuation protocols, no. During an earthquake, no, sa baton, kung magtayog, kung nakasulod, no, sa balay or opisina, workplace, drop to the ground, take cover under sturdy furniture, o hold, no. Stay away from windows o mga glasses. So,
ana sa ano, ako balikon ha, duck cover and hold. Kung ano to, i-observe yun. Dayon, kung naka sa gawas, outdoors. Indoors ha, while magtayog, never run. Ayaw dagan, ayaw gawas ito. Kaya basig hadlo ka diri sa sulod, kay tayog kayo, paggawas mo, mas worse ang senaryo. What kabalo ba, mga putol, mga wires, matumba ang kahoy, mas taas ang risk, no? So outdoors, kung naka sa gawas, mo adto ka sa open space, open area nga layo sa mga building, sa kahoy ug sa mga power lines. Kung nag-drive ka, hunong, no? Pero ayaw gawas din, dagan-dagan ka sa kapadulong. Stay inside your car or vehicle, dayon hangtod nga mahuman ang shaking. Dayon inighuman sa usa ka linog, no? Human sa pagtayog, check for injuries. Labi na tong naay mga tao bitaw nga daghan og gidala nga mga naay mga trabahante ikaw may kuan or nagdala ka og office. So please check your kuan mga kauban sa opisina, no? Kaya kung naay injured, administer first aid. Dayon i-inspect po na to ang ato ang workplace ug atong balay, no, for any structural damage kasi nag-leaking na diha or na-leaking sa mga gases or na mga electrical issues, no, nagputol ng mga wire basi mga kuryente ta. Dayon stay informed, no? Daghan naman ta na may mga cellphones, may radyo, no? So, ay TV. Kung magana pa na siya, stay informed, no? Please connect with the kanang reliable nga information sources, no? Asa nga mga radio station, asa nga TV station nga makakuha ta og information kabahin aning linog, no? Then of course, kaning mga butanga ato ang i-discuss po sa atong family, no? I-discuss gini siya labi na nang unsay buhaton. Then in kaso og wala ta, no, nakabulag-bulag ta kay ni trabaho, ni eskwela, kapadulong, the family should have an agreed point nga asa sila mag-abot in kaso mag-linog, no? In kaso naay kusog kay nga paglinog nga devastating, no? So kana siya, we have to bear in mind, no, presence of mind lang gyud. Sa ra ba kung panic, malimtan na ning tanan, no? No, bisan ang mga trained na siguro naka-train na og ingani, pero this is not a thing kada adlaw na to na sinati. That's why ang tendency is dunay possibility nga ma-overwhelm ka ba, no? Nya ang bugat pag kaya ni, like for example kami nga mga responders, no, kami nga nasa disaster management, ang munaw na biya tuas pamilya namo, no, while nag-attend ka sa nag-rescue ka sa ibang tao, imong kwan di mo wala ba to sa mga anak, to sa mga asawa, to sa mga family members, no? So nato lang gyud ani is prepared lang kita, no, andam lang kita kanunay, and never forget our trainings unsay ato ang ibaw unsay angay buhaton, no? So kana with our preparedness dako ang chances nato to survive, no? Daghang salamat sa Rico Guangco Jr. Ato ang head sa CDRRMO sa Osakis.